Juan 14, 16 o 17. Praise God. So tanawan ninyo sa inyong mga Bible, sugod tagbasa diha sa 16. Ang atong mabasa mao kini, mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamuniyag laing magtatabang. Kung sa gingon ni Jesus diri, mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamuniyag laing magtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ninduta nga saad, no? Tapos sa 17, siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. So giklaro niya diri niyon siya, mangayo ko sa amahan og hatagan mo niya og magtatabang. So say purpose sa balang espiritu, our helper. Mutabang nato aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So ang kuan ani, ang kanang ang kontrata ani hangtod sa kahangturan, ang contract niya sa imong kinabuhi. Dili pwede pareha sa nagtrabaho ka, pwede kang mag-resign. Kani siya, why? Resignation. Kumbaga ang iyang kontrata hangtod sa kahangturan, magauban siya nimo. Tapos gimension niya diri para dili gyud ka matingala kung kinsa siya. Gingon niya diya sa 17, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Nganong giklaro niya? Espiritu sa kamatuoran. Unsay purpose? Kasi naay espiritu sa dili kamatuoran. Okay? Kaya giklaro niya nga dapat nakabalo ka nga espiritu sa kamatuoran. Ingon siya diri, ang kalibutan dili makahimo sa pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Ay siya pangitaa sa lain. Asa di siya gapuyo, naa sa atong kinabuhi. Okay. So unsay atong kuan ani? Unsay atong kaning masabtan? Kining unsa ang pagkatao, unsang klase nga pagkatao ang balaang espiritu, which is dili siya makita. Diyan ang mention, di ba? Dili siya madawat sa kalibutan tungod kay dili sila makakita. Ibig sabihin dili makitaan yun. Tama? Hello? Di siya makita. Murag hangin god. Unsa gud ka naka-prove nga nay hangin? Nga wala man kakakita sa hangin. Di ba parang yung ganun? Pero nakabalo kang nay hangin. Tama? Mabati nimo. Ingana po ng balang espiritu. Paano nimo ma-prove nga nay balang espiritu? Hello? Kasi mabati nimo. Kaya nga naman, nagapuyo siya, according to the Bible nga itong gibasa, nagapuyo siya diha kaninyo. Asa siya nagpuyo? Diha sa atua. Diha sa atong kasing-kasing. Diha sa atong kinabuhi mismo. Tinaw ba mga izoon? Okay, so, kinahanglan nga ay dapat mabalaan nato nga mauni ang promesa sa Ginoo. Na kung padayon ni mong basa ang pulong, no, diya sa 18 ni siya, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos, mubalik ako kaninyo. Yung word na yun, dili ko kamo biyaan nga murag gipasagdan na lang. Ibig sabihin, talagang magpadala siya in behalf sa iyaha nga mao'y mutabang nato. Okay? So, unsay punto ni ini? Na wala ka gibiyaan ni Lord nga walay sense of security. Gibiyaan ka niya, gisiguro niya nga secured ka. Ano yung punto na yun? Kaya, no wonder, pag nasa Ginoo ka, secured ka. Kaya pagka na kay Lord ka daw, nasa tamang tao ka. Tama ba tayo? Pag na kay Lord ka, nasa tamang kamay ka. Ang promise ni Lord is talagang dili tanya pasagdan. Liwanag yun eh. Dili tanya pasagdan, dili tanya biyaan, talagang protektahan taniya sa tanang klase o sa tanang matang ng mga kalistanan. Kaya nga naman, ang punto diya, makig-uban siya hangtod sa wala man siya nag-ingon diya nga makig-uban lang siya pag hayahayang ginabuhi, makig-uban lang siya pagka tauhay ang paminaw. Ibig sabihin, sa kasubo, sa kalipay, sa kalisod o kahayahay, gauban siya sa imo. Ha?
Yun ang promise na yan. Ibig sabihin, kampante ka, pag naka sa Ginoo, o bito ng mga Kristohanon, despite nga na kalisod, makapahiyom sila. Di ba? O bito na, bisag way kwarta, pero murag, may kwarta. Ako ganang term na akong gamit, ganito na. Hindi sa wala akong pera, may pera ako. Hindi lang kasing dami ng pera nyo. Di ba? Parang gano'n. Pero yung pera ko, parehas lang ng mukha ng pera na nasa inyo. Di ba? Hindi lang kasing dami, pero may pera ako. Yun ang term ko. Kaya siguro di ako naubusan ng pera. Kasi bukang bibig ko, ako ay may pera. Di ba? So, grasya ni Lord yun. Yun ang grace. Ay, kailangan mo embrace, kailangan dapat mabalaan mo. Ay, ngani na di ang kinabuhi sa Kristohanon. Dapat ang Kristohanon dili mabalakon. Anong mabalaka man ka? Kasi kanang nakulangan ka og security, nakulangan kag seguridad. Nabalaka na ka tungod kay mag-unsa ka mi ani ugma, di ba? Praise God. Kung ang gasol ninyo walay gauge, kami sa balay, ang gasol namo nay gauge. Makita nimo kung nana siya sa red. Pag nana siya sa red, nagapasabot nga delikado na, pwedeng mo bigay anytime. So, nagiging siya, o kanang naghahatag nimo og worry. Ito ni, parang lahira tong walay gauge kasi dili makakabalo kung paubos na ba siya. Mabalaan mo na lang, nihinay na lang ang kalayo, di ba? Pero kato, talagang makita nimo, delikado na ni, di ba? Maghatag nimo worry. Pero tanaw, igsoon, dili man daw exempted, kita, bisan Kristohanon ta, dili ta exempted sa worry. Pero, ang gingon sa Biblia, worry no more, di ba? Ayaw nagkabalaka. Ibig sabihin, ihatag, isalig sa Ginoo ang tanan. Yun ang term na yun. Pwede kang mag-worry, pero dili day dapat kaharian sa kabalaka tungod kay imong ipiyal sa Dios. Lord, mauni ang among mga pagpanginahanglan. Mauni Lord ang among mga needs sa among pamilya. So imong ipiyal sa Ginoo. Kabalo ko Ginoo nga naa kay solusyon aning tanan. Diba yun ang tawag noon? Dili ingon nga dili na ka mag-worry ka, pero dili ka mabuhi sa kabalaka kay tungod naa kay Dios nga gisaligan. Ako yung punto? Praise God. So balik ta dito sa balang espiritu. Unsay trabaho gani sa Holy Spirit? Tatabang. Sa atong kinabuhi, we will never lack God's supply. Bakit po? Naay mo tabang, naay mo rescue. In times of kanang need, naay mag-rescue. Naay mo tabang. Nakita mo di ba sa naay emergency nga di ba mutabang ngayon sila. Pero di sila moabot kung way mo kontak. Hello? Pero ang Holy Spirit di na kinahanglan kontakon. Nga naman, iyon sa Biblia nga atong gibasa, naa siya gauban nimo. Ibig sabihin, no need nga tawagan nimo, di ba pagkakuan, matiming ka nga ang nadisgrasya na timing dito sa lugar nga way signal, maglisod kag tawag og rescue. Diba? Maglisod ka og pangayog tabang. Pero ang balaang espiritu, di na kinahanglan manawag ka. Nga naman, naa siya gauban nimo. In times of need, na ay rescuer nga mag-abot. In times of need, na ay balaang espiritu nga mutabang nimo. Ano yung punto? So, say makita ninyo, anak, na ay siguridad ang kinabuhi sa mga magtotoo sa Diyos. Amen! Na ay siguridad. Ibig sabihin, kung tanaw nimo sa imong kinabuhi, magunsa na lang miani sa mga muabot nga panahon. Dili dito angayan mo oy kabalak-an nimo. Ngano man sa Biblia, ngano daw mabalaka ka sa ugma, nga naa daw ni kaugalingong suliran. Amen. Ayaw nagdungagi ang kabalaka. Ayaw nagdungagi ang suliran sa matag adlaw kay naa ni say kaugalingon nga palas-anon. Ibig sabihin, ang punto diha, kung naa kay problema, ipahibalo sa Dios. Ang tinuod nga istorya nabalaan na sa Dios na. Kinahanglan lang natong isulti kasi nga mura na siguro na discuss ko na ni sa inyo. Mura gud nag-amahan. Nga tuod ang amahan kabalo siya. Nga gutom mo nang yang anak, tama. Pero gusto sa amahan nga lambingon siya. Nga mangayo sa iya, tay, lami magkaon ng yana, di ba? Pero nakabalo siya, nakabalo ang tatay, nga ganahan yung anak mukaon sa inganto. Pero nga nung maghulat ang amahan, nga lambingon pa siya sa iyang anak.
Kasi yun talaga ang kalipay ng isa katatay. Nga, yung connection, yung relationship from sa anak o sa ginikanan. Ingana po lang sa Dios. God wants us nga open ta sa iya, nga musulti sa tanan natong kabalaka, musulti sa tanan natong problema, musulti sa atong mga kasub-anan, di ba? Kung naa kay sultihan, siguraduha na ang Dios ang imong gisultihan. Okay? Sa kalibutan karon dili ka basta-basta magsulti ni bisan kinsa sa sitwasyon nimo. Kasi po pwede nga ang imong gisultihan i-chismis ka. Di ba? Pwede nga imong gisiran karon, pwedeng himuon kanilang pulutan. No? Una dapat siguraduhan nimo kung naa kay sultian, labi na sa mga sekreto nga mga butang, mga importanteng mga butang, dapat ang imong sultian kadtong mga taorang masaligan. Amen. Praise God. Padayon tagbasa diha sa Buhat chapter 1 verse 8. Anong sabi diyan sa verse 8? 1 verse 8. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, unsay iyon niya diha, makadawat kamog gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, og Samaria, og sa tibuok kalibutan. Unsay mapansin niyo diri? Kung makadawat na kamo sa balaang Espiritu, makadawat kamog gahom. Kamalo ko say gahom? Di sa kalibutan, siya pag nakakay kwarta, gamanan ka, di ba? Mahimo ni mong tanan pag nakakay kwarta. Pero dili kwarta gisgutan. Kung makadawat, wala man siya kung makadawat mong kwarta. Di ba ang gingon rin? O makadawat mong balaang espiritu. Sa badawat nyo, makadawat mong gahom. Kini nga gahom, dili ni mahatag sa kalibutan. Kung saan nga klase nga gahom? Gahom to overcome every circumstances in life. Ano pa? Kana bitaw bisan unsa ka kalisod ang sitwasyon, makaya nimo. Malahutay nimo. Mauna nga gahom ang gihisgutan. Di ba? Nga despite unsa kalisod ang imong giagihan, makalahutay ka. Mo nay tinuod nga gahom. Kining kwarta. Isuon. Gamhanan man tawo pag nay kwarta, di ba? Kasi kaya gani daw nimo diktahan ang tao unsa iyang buhaton, pinaagi lang sa imong kwarta. Diba? Kaya money is power, sabi niya. Pero naay laing power nga labaw pa sa kwarta. And that is the Holy Spirit. When you receive the Holy Spirit, pag mukunsad na kaninyo ang balang Espiritu, anong sabi? You will receive power. Okay, maliwanag yon. You will receive, makadawat kamo og makamog gahom og mahimo kamong akong mga saksi. Naay twist nga dapat nato makatunan. Nga when you receive the Holy Spirit, unsay next mahitabo? Mahimo kamong akong mga saksi. Ibig sabihin, talagang naay transformation sa atong life. When we receive the Holy Spirit, mag-transform imong kinabuhi, mahimo ka karong patutuo kung kinsa ang Dios. Mahimo ka karong testimony, mahimo ka karong panag-ingnan nga ing-ani ang kinabuhi sa Dios. Ing-ani ang Ginoo nga imong gialagaran. Ibig sabihin, mahimo kang example na. Yun ang transformation ng life. Kaya ang mga tao nga talagang wala magbago sa ilang kinabuhi, mga taong nagapabilin kung unsa sila, mauning mga tao nga wala makadawat sa balaang espiritu. Tingali lahing espiritu ilang nadawat. Amen? Ano yung punto? Kasi talagang nahay transformation. Kung sa inyo dyan, mahimo kamong akong mga saksi. Kung sa dining magsaksi ka, kung magsaksi ka sa Diyos, ibig sabihin ang imong ipakita, Diyos nun nga pag kinabuhi. Ano yung punto? Kaya talagang may transformation. Mahirap po kasi mag-angkon ka nga, Kristohanon ko, kanang madayigon ka. Pero at the back of your life, ibig sabihin sa mga sidelines ba, mga gilid-gilid sa imong kinabuhi, nagihapon to imong dating lasing pagkinabuhi, nagihapon to imong dating estilo, ibig sabihin, wala gyud ka tinuod, nakadawat sa balaang espiritu. Hello po? Klaro? Kayon sa itong nakadawat sa balang espiritu,
pag mukunsad na kaninyo ang balang espiritu, makadawat kamog gahom. Ibig sabihin, overcomer ka. Di ba? In every situation, bisan grabe ka sagmuyo, bisan grabe ang pagsuway, makabarog gyapon ka kung magpasalamat ka sa Ginoo. Mo na gingon, bisan gani og kanang simple na lang imong gikaon, pero pag magpasalamat ka sa Ginoo, murag gyapon kagakaw gadubo, di ba? Parang ganoon. Kanang punto mga kapatid. So, ganun 'yon. Pero pag wala gani, ang sapato, nakonsad ka ni makadawat mo gahom, mahimo kamong akong mga saksi. Gisulti dito asa magsugod. Jerusalem, Judea, Samaria, unsay pasabot ato? Magsaksi ang una, unsa may atong Jerusalem, kanang ato mismong panimalay. Di ba sa atong pamay mga kadugo? Kasi ang Jerusalem, ang kapuyo, mga Hudyo. So kinsa tong kaistorya ni Lord, mga Hudyo. From Jerusalem, ibig sabihin tong kapwa niya ka manggagawa. Di ba? Kita, pamilya. Sunod, Judea, kasikbit nga dapit. Yung mga silingan, magiging patotoo ka sa imong mga silingan. Ya? Ikaw matod nga Kristohanon. Ngayong ani ang Diyos nga imong gialagara. And then sunod, Samaria, mga lagyong dapit na. And then, to the ends of the earth. Yun ang gimension. Ibig sabihin sa libo kalibutan, mahimo tang mga saksi sa Ginoo. Kaya, imagine this. Ang atong kinabuhi diay, dili ni magperminti nga taga-pamati rata sa pulong. Himuon tang mga saksi sa Dios. Amen po. Himuon tang mga saksi sa Ginoo. Nalaygon ang Dios. Ano tayo nasabtan mga igsoon sa atong gitunan? Praise God. So, kinahanglan hatagan nato sino nagtawag. Ay, number na. Okay. Kinahanglan hatagan nato og dakong ano yung sa Bisaya ang kahalagahan. Kaya bitaw importansya, yon. Hatagan nato sa Tagalog pagpapahalaga, hatagig importansya ang papel sa balang espiritu sa imong kinabuhi. Ibig sabihin kaya nga may Bible verse nga nagingon, ayaw pasub-a ang balang espiritu. Nga naman, hatagig siya importante, di ba, ang tao pagkakuan dapat respetuha, yung ganon. Respetuho mo, hatagan nimo, tagdon nimo, di ba? Hatagig pansinon nimo, dili nimo ayaw siya ingon nga kanang baliwala hatagi og kabug-aton. Nagapasabot nga kay siya ang atuang magtatabang. Siya ang atuang helper, siya ang mo rescue sa ato in times of need. Di ba? Amo ko nang sa basketball niliap ka, gipatiran ka tanaw, pero ngano mang lami ra kayong plastada nimo dito, di ba? Siya protektado kay kabron. Experience ko na. Nga talagang pagkabanggaa diri talag kumbaga ulog yun di mong una dapat ba, pero plaster lang kayo pak murag daw sa waay lang. Murag ka nang nain ni dawat di mo ba, tapos gibutang ka lang sa simento. Diba? Ingana magproteksyon ang Ginoo. Kaya sa atong buhaton sa itong kinabuhi, hatagi og kanang importansya ang balang espiritu. Pag magisgot ng balang espiritu, di man nato makita, pero mabati nato. Murag hangin ba? Eh yung nabay hangin? Yes na. How could you prove na may hangin? Kasi imo siyang mabatyagan. Ingana po ng balang espiritu. Di man nato siya makita sa itong mata, pero mabatyagan nato nga naay nagaprotekta sa ato. Praise the name of God. Unsa pa? Pangayo kanunay og tabang. Pangayo kanunay og tabang sa balang espiritu. Kumbaga, kasi nga helper di ba pagkatabang, for example, pagkatabang. Gamiton na tong term aning kanang katabang sa balay ba? Di ba pag tanan na lang nga buhaton. Di ba ang katabang may pangitaon? Ibig sabihin wala kang bukang bibig kundi tulungan kanya. 'Yun ang term nun. Hindi natin binaba yung niya, yung kanyang pagkasya. Gigamit na nato ang term sa kanang kanang kasambahay, katulong sa Tagalog. Tagalog man din pala yung kasambahay, no? Katulong para makita nato ang hulagway kung unsa ang trabaho. Para dili nato kanang masabta nato nga kinahanglan gyud ay nato siya, di ba? Praise God. Tawag ko ng katabang, pagluto, di ba? Mapangitaon nimo siya, kailangan use nagapangita ka kanunay sa iya, gikinahanglan gyud kay nimo siya.
Yun ang purpose nun. And the last point is, paliguna ang imong relasyon sa balaang espiritu. Doon na pumasok yung word, ayaw pasuba ang balaang espiritu. Nga naman, pag nagsubo ang balaang espiritu, dili makaayo nato. Basig layasan ta. Hello? Diba? Basig layasan magingana. Ayaw pasuba. Palakasin ang personal na relasyon sa banal na espiritu sa pamamagitan ng number 1, pananalangin. Kailangan ang Kristiyano, prayerful. Nemon tapad, ang Kristiyano dapat prayerful. Kuhita. Diba? Mainampuon. Kinahanglan, mainampuon. Ikaduha, dili na kinahanglan agdahon mo simba. Ikaw mismo pilion nimo nga mo simba ka. Diba? Hindi kinahanglan nga tabi ka rin, manimba ta. Ang matuod nga Kristohanon, diba? Ang tinuod nga Kristohanon, kinahanglan mo barog og siya ra gyud mismo mo ipaduol sa Dios kasi mahimo natong kinaiya na dapat. Okay? Praise God. So, yes, naga-Bible study man ta, pero lahi man itong Bible study. Lahi ra ng simba, lahi ra ng adlong Domingo. Diri, makaistorya mo, dito, dili mo makaistorya. Di ba? si pastor na dito ang magsigig yaw-yaw, tama? Ako naman di ko anday na connect group o makaistorya gyapon. Pero mao na gingon sa Biblia manggod, ayaw hununga ang mga nagtigon. Sino ang gawin natin? Hindi ta mo hunong. Kung pwede ka ni adlaw-adlawon, pero di man guna na mahimo. Di ba? So, salamat na lang naatay diri sa inyo kaupat sa isa ka bulan. Di ba? Praise God. Pero di ta mo hunong diha. Padayon ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Aron sa ingon mulambo ang atong pagkaila sa Dios. Amen. Praise God. Ano pa pananalangin, pagsamba, at pagsusuri sa salita ng Diyos. Suriin mo. Di pa magbinasa ni pastor, for example, binasa ko, basahin mo din. Suriin mo. Totoo ba yung narinig mo? Huwag basta-bastang maniniwala sa narinig mo. Suriin mo. Alamin mo kung totoo. Amen po? Yun ang punto ron. Pag narinig mo, magsuri kayo kung ang espiritu bang yan ay sa Diyos or hindi. Ganun yun. Kasi pag narinig mo, naniwala ka kagad, ang paano kung hindi pala sa Diyos yun? Magandang magsalita magandang magturo. Di ba nakaka-bless siya magturo? Suriin mo kung yung espiritu ba yan ay sa Diyos o hindi. Paano mo malalaman? Magsuri sa salita ng Panginoon. Dahil kung yung kanyang sinasabi ay patungkol kay Kristo, praise the Lord. Kung hindi ito patungkol kay Kristo, yun po ang tanong. Ibig sabihin, patungkol ito sa ibang tao, hindi kay Kristo. Maliwanag ba? May tanong?